Mula sa pagiging sanggol hanggang sa pagdadalaga ay alaga na ni Lola Barbara ang apo niyang si Kath. Magmula kasi noong namatay ang mga magulang nito, siya na lang ang naiwang kapamilya. Ang pag-aalala ng isang lola ang tinuturing na isa sa pinakamasarap na klase ng pagmamahal. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang dating bata na tangan ay magmimistulang ibon na nais ng makalaya. Iba't ibang impluwensya ang nagtutulak sa mga kabataan upang kahantungan nila ang pag-uugaling wawasak sa puso ng mga nagmahal at nagpalaki sa kanila. May mas sasakit pa ba sa pagkakataong ang apong minahal mo ng buong buhay ang nagsimulang kulamin ka? Bakit mo ba ako palaging pinapagalitan, Lola? Sabi niyang ayoko ng ganitong buhay. Hayaan mo na ako magpakasaya. Malaki na ako. Huwag mo akong kontrolin. Hindi ako bata. Apo, nag-aalala lang ako sa'yo. Napapadalas kang umuuwi ng gabi. Tapos minsan, naaamoy pa kitang amoy alak ka. Hindi ko nais na magpariwara ang buhay mo. Makinig ka naman sa akin, Apo. Alam mo naman na ayaw kitang napapahamak. 15 anyos ka pa lang. Anong gusto niyong pakinggan ko sa'yo? Wala kang alam sa ginagawa ko sa buhay ko. Palibasa, matanda ka na at hindi naging masaya sa buhay mo noong kabataan mo. Tandaan mo, wala tayo sa panahon mo. Malaya kami mga kabataan na gawin ang gusto namin. Wala kang pakialam kung gusto kong mag-inom, mag-party o anuman na may kinalaman sa pagpapasaya ko sa sarili ko. Ang lungkot kasi ng buhay mo. Kaya gusto mo matulad ako sa'yo. Hindi kita pinipigilan na maging masaya, Apo. Iniingatan lang kita. Kaya kita pinagsasabihan ay dahil may pakialam ako sa'yo. Tayo na nga lang ang magkasama. Ayoko naman na mawala ka pa sa akin. Intindihin mo naman sana ang nais ko dahil para naman din yon sa ikabubuti mo. Ay, ayoko ng ganitong drama. Masyado kang madramang matanda ka. Basta ako, aalis ako. Huwag mo na akong hintayin umuwi. Hindi na ako bata. Kaya ko na ang ginagawa ko. Nakakabwisit na buhay to. Sawang-sawa na ako sa ganito. Lalabas ka ng ganyan ang suot mo? Apo, magdamit ka naman ng maayos. Kulang na lang maghubad ka. Galangin mo naman ang sarili mo. Ginagalang ko ang sarili ko. Party ang pupuntahan ko. Anong iniisip mong suotin ko? Nasa kanila na yon kung anong iisipin nila sa akin. Basta ito ang gusto ko. My body, my rules. Umiinit ang tensyon sa pagtatalo ng maglola. Ang mga kaibigan naman ni Kath ay naghihintay pa rin sa labas ng kanilang bahay. Magdala ka na lang ng pantabing sa katawan mo. Baka kasi lamigin ka. Sandali lang, ikukuha kita. Diyan ka lang, Apo ko. Hindi na kailangan. Hindi naman ako lalamigin. Aalis na ako. Huwag mo nang sirain pa ang gabi ko. Imbis na magiging masaya ako, baka mausog mo pa. Makaalis na nga. Bahala ka na ritong matanda ka. Nakasunod lamang ang tingin ni Lola Barbara sa kanyang apo habang naririnig ang mabibigat na yabag ng mga paa nito palabas ng bahay. Si Kath naman ay nakakaramdam ng pagkayamot sa kanyang lola. Nakakainis, sinisira pa ang gabi ko. Imbis na maging masaya ako, lalo lang ako na bad trip. Ano ba naman ang matanda na yan? Bakit kasi buhay pa yan eh? Dapat kasi naging malaya na lang ako, hindi yung ganito. Oh babe, bakit naman naiinis ka? Ang ganda pa naman ng makeup at ang hat mo pa sa suot mo. Tapos isimangot ka lang? Sayang naman ang gabing to. Sino ba naman kasi ang hindi maiinis? Pinipigilan akong lumabas ni Lola. Anong akala niya sa akin, bata na pwede niyang bawalan? Matanda na ako. Ayoko matulad sa kanyang malungkot ang buhay. Gusto ko magpakasaya sa kabataan ko. Ganyan talaga ang matatanda, hayaan mo na yan. Basta ang mahalaga, nakalabas ka na ngayon tapos makakapagsaya na tayo. Paniguradong ang dami na namang alak mamaya sa bar. Makikita na naman kitang magsasayaw ng sexy sa harapan ko. Grabe talaga.
Mabuti na lang talaga alam mo kung paano ako pasasayahin. Kaya love na love kita eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung wala kayo. Siguro, sobrang boring ng buhay ko kung hindi ko kayo nakilala. Nasa bahay lang ako, nakatunganga, at may kasamang matanda. Kadiri! Hindi ko na ma-imagine ang sarili kong ganon. Ay, talagang dito pa naglandian ang dalawang to? Bilisan nyo na nga at inom na ako. Kanina ka pa namin hinihintay, Kath. Tara na, ando na ang mga tropa. Handa na silang lahat para magsaya tayo sa alapaap. Yan ang gusto ko sa inyo eh. Alam na alam ninyo talaga paano ako pakikiligin. The best talaga kasama ang mga tropa. Palagi lang masaya. Atat si Kath na gawin ang aliwan na madalas nilang pinupuntahan ng mga barkada niya. Dito niya lang nararamdaman ang tunay na saya na hangad niya. Hindi niya kailangan isipin ang kahit na ano. Lalo pa at kasing saya ng tugtugin ang paglutang niya sa alapaap kasama ang mga kaibigan niya. Oh, ikaw na, Kat. Shot mo na yan. Tapos sabay kang mag-smoke. Panigurado ko, heaven yan. Ibuga mo na yan. Ang sarap ng ganitong buhay. Ang sarap naging batang malaya. Gusto ko ng ganito palagi. Pwede naman tayong maging ganito palagi. Maging masaya lang tayo. Lumilipad lahat. Sige pa, ibuga nyo na yan lahat. Itagay na yan! Puro kalayawan ang nangyari ng gabing ito. Lahat sila ay masaya sa pagsasayaw, pag-iinom at sa paghigop ng mga usok. Wala nang masasaya pa para kay Kath habang ginagawa nila ito. Lahat na ng klase ng kasalanan ay nagawa nila. Ngunit para sa kanilang mga kabataan, ito ang pinakamalayang gawain na kaya nilang ibigay sa sarili nila. Inabot sila ng madaling araw. Matapos nito ay umuwi si Kath na parang lumilipad sa kalawakan. Ay, grabe, sobrang saya. Sana araw-araw ko na lang to ginagawa. Hindi ko makita ang sarili kong hindi nagpapakasaya ng ganito kagrabe. Anong oras ka na namang umuwi, bata ka? Lasing na lasing ka pa. At ang baho mo. Tingnan mo nga yung suot mong damit. Halos ipakita mo ng kaluluwa mo. Nahuhubarang ka pa. Hay nako naman, ang mga kabataan nga naman. Sinabi ko naman sa'yo kanina na magdala ka ng pantapal mo. Paano kung binobosohan ka na ng mga lalaki doon? Ingatan mo naman ang katawan mo, apo ko. Shut up! Manahimik ka, matanda ka ha. Masaya ako kanina. Doon ko lang nakukuha ang saya ko habang sa bahay na to minamalas ako. Lalo na may kasama akong alagain na kagaya mo. Bakit ba kasi tayong dalawa lang ang magkasama rito? May alagain pa akong walang kwenta. Huwag mo akong pinagsasalitaan ng mga pangaral mong yan dahil wala kang alam sa tunay na saya. Boring ang buhay niyo noon. Ano bang sinasabi mo, Kat? Hindi ako nagpaalaga sa'yo kahit na kailan. Huwag mo akong bastusin ng ganyan. Pero sa mga susunod, magiging alagain na kita, di ba? Kapag ikaw nagkasakit, sino mag-aalaga sa'yo? Hindi ba ako lang naman? Ang aga ko magkaroon ng pasanin sa buhay. Buwisit talaga. Paanong hindi ka babastusin? Wala naman dapat igalang sa'yo. Kahit na hindi aminin ni Lola Barbara, nakakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Naririnig niya mismo ang mga salita na ito sa apo niya. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Umalis ka dyan at matutulog na ako. Nahihilo ako. Para naman may silbi ka. Ikuha mo na nga lang ako ng tubig. Hindi kita pinalaki para maging ganyan ka. Kung alam mo lang ang mga naging sakripisyo ko sa'yo, hindi mo masasabi ang mga yan. So, sinusumbatan mo ba ako? Hindi ko kasalanan na sinilang ako rito. Ang sisihin mo, yung mga namatay kong mga magulang. Hindi naman pala nila kayang bumuhay ng anak, isisilang nila ako. Tapos, parang utang na loob ko pang pinalaki at inalagaan mo ko. Obligasyon mo naman yun bilang lola ko. Kahit kailan, hindi yon magiging utang na loob. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa iyong bata ka.
Simula ngayon, hindi ka nasasama sa mga barkada mong yon. At hiwalayan mo yung nobyo mo. Masyado ka pang bata para sa mga ganyan. Paano kung mabuntis ka niya? Masisira ang buhay mo. Ano pang karapatan mong pagbawalan ako? Barkada ko sila. Andyan sila kapag kailangan ko ng kasama. Sila lang na nakakaintindi sa akin kaya huwag mo akong pagbabawalan. Kaya kong sarili ko. Matanda na ako, Lola Barbara. Hindi ako batang paslit na kailangan pang gabayan. Hayaan mo ako sa buhay ko. Bakit ka ba natatakot? Ano naman kung mabubuntis ako? Kaya naman akong panagutan ni Tony. Mataas ang pangarap ko para sa'yo, Apo. Hindi basta-basta ang bumuhay ng anak sa ganyang edad ninyo. Nais kong maranasan mo ang tunay na saya kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral at makakuha ng magandang trabaho. Manahimik ka sinabi! Huwag mong pangunahan ang buhay ko at ang mga plano namin, okay? Gusto mo lang ako mag-retirement plan mo? Ano, sa akin mo iaasa ang pagganda ng buhay mo? Kapag gumanda ang buhay ko, dapat obligasyon kitang bigyan ng marangyang buhay? No way! Nagtitiis na lang ako na makasama ka. Hindi ko naman pinapapasan sa'yo na maging responsibilidad mo ako. Ang mga sinasabi ko ay para sa'yo at hindi para sa akin. Pwede ba? Pagod ako, inaantok ako. May pasok pa ako sa school mamaya. Gusto ko maging payapa ang utak ko. Utang na loob, Lola. Utang na loob. Huwag mo akong pagbubungangaan. Ayoko makarinig ng kahit na ano mula sa'yo. Hindi na nakapagsalita pa si Lola Barbara nang pagsarhan siya ng pinto ng kwarto ni Kat. Labis ang sama ng loob ng matanda. Tila ba sa bawat niyang paghinga ay hindi niya maiwasan na makaramdam ng kirot. Kinabukasan, masakit ang ulo ni Kat na pumasok sa eskwelahan. Ay, grabe. Ang sakit ng ulo ko. Sana pala hindi na lang ako pumasok ngayon. Mukhang wala rin namang gagawin. Nakakatamad tuloy. Sumama ka ba sa kanila kagabi? Kaya pala mag-isa lang si Lola Barbara sa bahay nyo. Bakit mo naman iniiwan sa bahay nyo mag-isa ang matanda, Kat? Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Isa ka pa. Akala mo naman mas matanda ka sa akin para pagalitan mo ko. Itiko mo na lang yung bibig mo, ha? Kung wala kang ambag sa buhay ko, wag mo akong pakialaman. Pinagsasabihan lang naman kita, Kat. Alam mo naman na matanda na ang lola mo eh. Paano kung napahamak siya? Iniiwan mo na lang siya palagi kapag gabi. Hindi ka man lang ba naaawa sa kanya? Wala ka nang pakialam doon, ha? Kung anong gusto kong gawin sa buhay ko, wala kayong pakialam. Hindi ko kasalanan na matanda na siya at mag-isa sa bahay. Hindi porket matanda na ang kasama ko, hindi na ako pwede magpakasaya. Gagawin ko kung anong gusto ko. Hindi nakakatulong sa'yo ang mga kaibigan mo. Inilalayo ka na nga nila sa lola mo, inililigaw ka pa nila ng landas. Alam mo ang dami nilang bisyo. Baka sa susunod yan mag-drugs ka na rin. O baka nga ginagawa mo na. Kath, maawa ka naman sa sarili mo at kay Lola Barbara. Alam mo siya na ang tumataguyod sa'yo eh. Matanda na yun pero nagtatrabaho pa at nagpapakahirap para sa'yo. Tapos anong ginagawa mo? Nagpapakalulong sa layaw mo? Ito na naman tayo paulit-ulit. Gusto mo bang sumama sa amin minsan? Para naman malaman mo kung bakit ko to inuulit-ulit. Hindi yung boring ka rin kasama. Panay palibrong hawak mo. Tara, makakakita ka ng mga babaeng magaganda. At para naman maranasan mong humit-hit din. Nakakadismaya ka, Kath. Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Hindi mo kailangan madismaya sa akin. As long as nag-aaral ako, hindi ako malulugi. Ginagawa ko lang maging masaya hanggat bata pa ako. Gawin mo rin kasi para naman hindi ka naiinggit. Nag-aaral? Ilan ba ang bagsak mo ngayon dahil ang dami mong hindi pinapasukan? Isa pa, bakit naman ako maiinggit sa ginagawa nyo? Wala naman niyang maidudulot na mabuti sa akin. Shut up! Huwag mong dagdagan na sakit ang ulo ko. Kung ayaw mong gawin, huwag mong gawin. Pero huwag mo akong pagagalitan. Matapos na sabihin ito ni Kat, ay tumayo siya kasama ang mga kaibigan niya. Hindi sila papasok sa mga susunod nilang subject dahil tatakas sila. Ganito na ang madalas niyang gawain dahil ayaw niya rin na makaramdam ng pagkabagot sa paaralan. Habang nasa labas si Kat, kasama ang mga kaibigan niya. Oh, paano ba yan? Saan tayo mamaya?
Gusto niyo ba mag-billiards? May alam akong lugar, may kasamang alak. Hindi ba tayo mahuhuli niyan? Oo nga, baka mamaya gano'n na naman yan sa nakaraan. Hindi yan, akong bahala sa inyo. Teka, lola mo yan, Kat, di ba? Nagtatrabaho ba pati sa palengke ang lola mo? Matitigilan sila sa paglalakad. Sakto sa pagpansin sa kanila ng matanda. Nais pa sanang umiwas ni Kat, ngunit wala na siyang nagawa pa. Kat, apo, anong ginagawa mo rito sa labas? Hindi ba may pasok kayo ngayon? Kasama mo na naman yung mga kaibigan mo. Ayan, pinapagalitan na naman ng bata. Nagtatawanan ang mga kasama ni Kat, dahilan upang makaramdam siya ng pagkapahiya. Bakit ba hanggang dito pinapagalitan mo ko? Hindi ka man lang nahiya sa mga kaibigan ko. Ako pa ang mahihiya sa kanila? Bumalik ka sa pag-aaral mong bata ka. Ilang beses na kitang pinagsabihan na hindi magandang impluwensya sa'yo mga kaibigan mo. Hindi mo ba nakikita na dinadala ka nila sa kamalian? Ay wala na. Kami na lang ba ang iiwas sa'yo, Kat? Sige na, mag-aral ka na lang ng mabuti ha. Sundin si Lola. Ano ba naman yan lola mo, babe? Masyado kami namanduhan eh. Matanda ka naman ah. Ano bang akala niya sa'yo? Baby pa na pagagalitan kapag lumabas ng bahay? Hindi ko maiwasan na matawa. Medyo nakakahiya kasi. Mamaya sabihin ng mga tao sa paligid, sinusundo ka ng lola mo sa galaan. Huy, Kat, mamaya kapag nasa inuman tayo, bigla ka na lang niyang sunduin. Nakakaramdam na ng hiya si Kat sa mga naririnig niyang tawanan ng mga kasama niya. Ano, babe? Uuwi ka na ba sa inyo kasi sinusundo ka na? Nakikita mo na ba ngayon kung paano ako mapahiya? Pinagtatawanan na nila ako rito. Masaya ka na ba ngayon? Hindi ako masaya sa inaasta ng mga kaibigan mo at sa inaasta mo. Nasisira mo na ang pag-aaral mo, kakasama mo sa kanila. Hindi ako papasok. May pupuntahan kaming mahalaga at hindi mo na kailangan malaman yon. Ayoko maging boring ang buhay ko kasusunod sa gusto mo. Mas mabuti pa kapag sila ang kasama ko palagi ako masaya. Palagi ako tumatawa. Hindi mo ba pansin yun? Palibasa ayaw mo ako nakikitang masaya eh. Tumabi ka na nga dyan. Paharang-harang ka. Aray, apo! Bakit mo naman ako hinawi? Alam mo naman na mahina na ang katawan ko. Tulungan mo akong makatayo. Nahulog pa ang mga pinamili kong pagkain natin. Ganyan ang pagkain nyo, Kat? What's that? Parang ang baho naman yan. Kumakain ka pala ng dilis? Parang nakakadiri kasi. No way! Pagkain yan ng baboy. Hindi ako kakain yan kundi ang matandang yan. Mukha bang gusto kong ganyang pagkain? Baka magkasakit pa ako niyan, no? Tara na nga, hayaan niyo na yan dyan. Isiniwalang bahala ni Kat ang lola niya na nahihirapang makatayo. Basta ang alam lang ng dalaga ay hindi siya maaaring mapahiya sa mga kaibigan niya. Lahat ng gusto nilang gawin ay siya ring gagawin niya. Pakiramdam niya kapag nawalan siya ng kaibigan, mawawala na rin ang saya sa kanya. Nang makauwi na siya sa bahay nila, wala ang lola niya. Lola, nasaan ka? Nagugutom na ako, bakit parang walang pagkain naman? Nasaan ka ba kasi? Ano yun naman bang pinaggagawa mo rito sa bahay? Ano ba klaseng kasama to sa bahay? Hindi naman maaasahan. Walang sumasagot kay Kat, kaya naisipan ng dalaga na pumasok sa kwarto nito. Halatang matanda na ang nakatira dito. May alimuom ng kwarto tapos ang dami pang lumang gamit. Nasaan na ba matandang yun? Kung ano-ano ginagawa, hindi man lang nagluto ng pagkain. Alam na uuwi ako at nagugutom. Buwisit talaga. Nagbalak na umalis si Kat sa kwarto ng lola niya. Pero may napansin siyang isang itim na libro na nakausli sa ilalim ng kama. Agad niya itong kinuha. Tila may malakas na pakiramdam siya sa libro na ito. Isang puwersa na humihila sa kaluluwa niya. Ano ba to? Bakit may ganitong libro si Lola? Teka, ritual bang mga to? Bakit kakaiba ang mga sulat? May mga nakatatak pang simbolo. Kunin ko nga to para malaman ko kung paano to ginagamit. Parang may kakaiba ako nararamdaman sa libro na to eh.
Kinuha ni Kat ang libro at dinala sa kwarto niya. Sakto naman na dumating ang kanyang lola. Abay, nakauwi ka na pala, apo. Umupo ka na muna at magpahinga. Aayusin ko lang ang kakainin natin. Bakit wala pang pagkain? Anong oras na? Hindi ka man lang nagluto? Alam mo naman na magugutom ako pag uwi ko. Hindi ko alam na anong oras na pala matatapos ang trabaho ko sa kapitbahay. Pinabantayan kasi sa akin ang bahay nila dahil nga aalis silang pamilya. Kauuwi lang nila eh. Ito nga may dala akong ulam. Bigay nila galing sa outing nila kanina. Huwag mong sabihin sa akin na pakakainin mo ako ng tira ng ibang tao. Mukha ba akong aso para kumain ng ganyang pagkain? Malinis naman ito. Hindi naman ito basta tinira lang nila. Ito nga rin ang ulam nila ngayon eh. Masarap ito, apo ko. Hindi ba't paborito mo ito? Tingnan mo, menudo ang ulam. No! Hindi ko kakainin yan! Ayoko ng ganyan tira-tirang pagkain. Ano ba naman yan? Alam mo ba na nakakasawa ang ganitong buhay? Kung pwede nga lang hilingin na isilang sa ibang pamilya, ginawa ko na eh. Kesa ganito ang pagtiyagaan kong buhay. Apo, anong ginawa mo? Tinapon mo ang pagkain. Sayang naman ito. Kung gusto mo, kainin mo yan. Hindi na lang ako kakain. Nakakairita ka talaga, matanda ka. Puro na lang pasakit ang hatid mo sa akin. Mamatay ka na lang sana. Puno ng galit ang mga salitang binitawan ni Kat. Nararamdaman ito ni Lola Barbara na mas lalong nagpapabigat ng kanyang dibdib. Hindi na alam ng matanda kung ano nga ba ang dapat niyang gawin sa kanyang apo upang makita nito ang halaga niya. Nais naman niyang mabigyan ito ng magandang buhay, ngunit hindi naman ganoon kalaki ang kapasidad niya para ibigay ang lahat ng layaw ng kanyang apo. Hanggang kailan ko mapapasanin ni matandang yan? Gusto ko na mapag-isa sa buhay eh. Hindi yung kailangan ko pa ng kasama na ganyan. Teka nga, nasa na ba yung librong itim? May ritual ba rito para mawala na sa landas ko, matanda na yun? Kinuha ni Kat ang librong itim at sinubukang humanap ng ritual. Kahit pa man hindi niya naman alam kung paano yon gamitin. Wala naman ako maintindihan. Ito nilang kayang gawin ko. Mukhang mas madaling sundan ng mga drawing. Matagal na kayo na ganito si Lola. Sana pala matagal na ako pumasok sa kwarto niya para nakita ko kaagad to. Kumuha si Kat ng lumang damit ng lola niya. Pasimple lang ito at sa kanya ito ginupit. Sa labahan ng lola niya siya kumuha at inisip na magiging mas epektibo yun. Gamit ang pulang sinulid, tinahi niya ang manika at sa katawan ng manika niya itinahi ang pangalan ng lola niya. Kumuha rin siya ng itim na sinulid at saka nito ibinuhol sa katawan ng manika. Kasabay ang papel na sinulatan niya ng sigil na nakita niya sa libro. Sinunod niya rin ang mga dasal na binasa niya ng 3 beses. Kasabay ito ay ang pagbalot ng malamig at nakakakilabot na hangin sa kapaligiran. Kinabukasan, nagising si Kat sa ingay ng kanyang lola. Apo! Tulungan mo ko, Apo! Bakit ba? Ang aga pa masyado para mag-ingay ka. Matulog ka na nga muna. Tulungan mo ako, Apo ko. Nahihirapan ako. Pakiramdam ko ay hindi ko maigalaw ang kalahati ng katawan ko. Anong gagawin ko, Apo? Namamanhid ito at parang tinutusok-tusok. Hay, bahala ka dyan. Hindi ko yan problema. Bumalik ka sa kwarto mo. Bahala ka mamatay doon. Hindi kita sagot. Hayaan mo. Ipapalibig naman kita kaagad. Tulungan mo ako, Apo ko. Nahihirapan ako kahit sa paghinga ko. Apo, maawa ka na sa akin. Tulungan mo ko. Inaantok pa ako. Ano ba? Mamaya na yan. Kaya mo naman yan eh. Matanda ka na. Imposible namang hindi mo kaya alagaan ang sarili mo. Hindi ko talaga kaya, Apo. Hindi pinansin ni Kat ang lola niya. Nagtalukbong na lang ito at nagtakip ng tenga upang hindi marinig ang boses ng matanda.
Hindi siya nakakaramdam ng kahit na anong pag-aalala rito. Mas iniintindi niya pa ang tulog niya kaysa sa tapunan man lang ng simpatya ang kanyang lola. Kath! Kath, gumising ka nga dyan! Kath! Ano ba? Bakit matulog mantika ka? Ano ba? Wala tayong pasok ngayon kaya utang na loob umalis ka rito. Tsaka paano ka nakapasok sa kwarto ko? Bakit ka ba pumapasok sa bahay ng iba? Ang lola mo kawawa naman dun sa higaan niya. Nahihirapan na matanda. Mabuti na lang at nakita siya ni nanay. Ano bang ginagawa mo? Bakit ka ba natutulog lang dyan? May kasama ka ritong matanda sa bahay. Mano man lang sanang tignan mo siya. Oh, anong gusto mong gawin ko? Tingin mo ba mapapagaling ko yung matanda na yan? Hayaan mo siya dyan. Hindi ko yan kasalanan. Matanda na siya kaya siguro malapit na siya mamatay. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Kath? Lola mo yan. Siya ang nagpalaki sa'yo. Siya na lang ang kasama mo. Bakit hindi ka man lang nag-aalala? Anong klaseng apo ka? Bakit ba ganyan ka magsalita sa kanya? Ni hindi ka nga niya sinasaktan o minamaltrato. Anong klaseng ugali yan? Wala kang utang na loob. Nag-aalala ba kayo sa kanya? Eh di, ampunin niyo siya. Yan ba ang gusto mo? Sige, kunin niyo siya at alagaan. Go, bitbitin mo pauwi sa inyo. Hindi mapilit ni Max si Kat na tumayo sa higaan nito. Dahil matapos ang kanilang usapan, ay bumalik ito sa pagtulog. Kaya sa inis ni Max, ay kumuha ito ng malamig na tubig at ibinuhos ito sa natutulog na dalaga. What the hell? Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba, Max? Bakit mo ako tinapunan ng tubig? Tama lang sa iyan para naman may masmasan ka. Tumayo ka dyan, asikasuhin mo ang lola mo. Masyado masama ang ugali mo. Kaya hindi ako magtataka kapag biglang isang araw, karma na ang gigising sa'yo. Masyado kang papansin sa buhay namin. Pwede mo namang hindi tulungan ng matandang yun? Ayun na nga Pwede nga na hindi ko na siya tulungan pero ginagawa ko dahil alam ko na mabuti siyang tao. Lahat dito sa atin alam kung gaano kabuti ang lola mo pero hindi ko alam bakit minala siya sa apo. Tumayo ka nga dyan dahil kung hindi ka tatayo dyan ngayon, hindi lang malamig na tubig ang ipapaligo ko sa'yo. Pagkasabi ni Max nito, ay sumigaw lang si Kat sa inis. Wala rin naman siyang ibang nagawa kundi ang asikasuhin ang lola niya na nakaratay sa higaan. Nanghihina ito at hindi maigalaw ang kalahati ng katawan niya. Alam ni Kat na epekto ito ng kulam dahil kalahati lang ng manika ang tinusukan niya ng maraming karayom. O ano pang kailangan mo? Sabihin mo na, kailangan ko pa mag-ayos dito. Aalis ako. Anong oras no? Panigurado akong naghihintay ng mga kaibigan ko. Saan ka naman pupunta, Apo? Maaari ba na samahan mo na lang muna ako? Dito ka na lang muna sa tabi ko. Sige na. Ano? Sasamahan kita para ako magbabantay sa'yo? No way! Hindi ako taga-alaga ng matatanda. Kaya mo na yung sarili mo. Kaya nga kita tinatanong kung may kailangan ka pa. Ano na? Bilis ako mag-desisyon. Anong oras na Lalabas pa kami ng mga kaibigan ko at ng nobyo ko. Huwag ka na lang muna umalis, Apo ko, hanggat hindi pa ako gumagaling. Alam mo naman na pinapayagan kita kasama ang mga kaibigan mo kapag wala akong nararamdaman Kahit ngayon lang, samahan mo ko. Sige na. Bahala ka dyan! Basta aalis ako. Bukas kita titingnan kung buhay ka pa. Kaya mo na yan. Iiwanan na lang kita ng magagamit mo rito. Matulog ka na lang para paggising mo bukas nakauwi na ako. Kaunting oras lang naman, Apo, ang hinihingi ko sa'yo. Sasamahan mo lang ako. Nakakaramdam ako ng takot. Gusto kitang makasama para mapanatag ako. Nagpapatawa ka na naman. Pakiramdam ko nga nagpapanggap ka lang Nagpapaawa ka lang para hindi ako makalabas. Hindi yan gagana sa akin. Aalis pa rin ako rito. Mas uunahin ko ang pagpapakasaya ko. Pero magsakripisyo na bantayan ka? Umalis si Kat sa kwarto ng lola niya at nagtungo sa sarili niyang silid. Kinuha niya sa ilalim ng kama ang manika. Baka sa kanyang mukha ang tuwa. Epektibo ka pala
Hanep, kahit hindi ko alam kung anong ritual ginagawa ko. Sige, subukan pa natin ng isa pa ha. Saan pa rito? Ayun, ito. Mukhang madali lang tong bigkasin eh. Inusal ni Kat ang ritual. At sa pagtangka niya sa pangatlong beses, ay natigilan siya sa pagsigaw ng kanyang lola. Ibinaba niya ang manika at ang itim na libro nang hindi tinatapos ang ritual. Apo ko! Hindi ko na kaya ang nararamdaman ko! Parang awa mo na, tulungan mo ako! Nahihirapan na ako! Hindi ko maigalaw ang ibang bahagi ng katawan ko. Sobrang sakit pa ng ulo ko. Pakiramdam ko ay may mga karayom na nakabaon sa akin. Ano bang gusto mong gawin ko? Kapag lumapit ako sa'yo, mawawala ang sakit mo? Kapag ba nandito ako, pinapanood kang nahihirapan, gagaling ka? Tawag ka ng tawag sa akin eh. Humingi ka ng tulong sa kanila, apo ko. Hindi ko na ito kaya. Pakiramdam ko mamamatay na ako. Parang awa mo na, apo ko. Tulungan mo naman ako. Di ayos yan. Para hindi ka na magiging pasakit pa sa akin. Kaya mo na yan. Aalis pa ako. Andyan ang mga kaibigan ko. Bahala ka na dyan. Nakakaramdam ng tuwa si Kat sa mga sandaling ito. Kahit na naririnig niya ang paghihirap ng kanyang lola, ay hinayaan niya ito. Lumabas siya kasama ang mga kaibigan niya. Nagsasaya sa magulo at maingay na lugar. Nakakahilo man ang amoy ng mga alak, ang tugtugin at ang mga makukulay na ilaw. Mas lalo naman itong nagbibigay ng kasiyahan kay Kat. Ang aga mo yatang nakasama sa amin, babe. Napilit mo na ba ang lola mo na huwag ka nang pigilan? Baka mamaya niya susunduin ka ng lola mo rito, ha? Susunduin niya ang baby girl niya. Woo! Pwede ba? Hindi epektibo sa akin yung pangaasar mo. Tingnan ninyo, malapit na ako maging malaya sa buhay ko. Ipapakita ko sa inyo na magiging masaya na ako at wala nang kahit na sino ang pipigil sa akin gawin ang gusto ko. Bakit naman? Ano naman ang gagawin mo? Aalis ka na ba sa poder ng lola mo? Mukha yata magsosolo na sa buhay ang babe ko na yan ah. Ano bang plano mo? Hindi, dahil malapit na siyang mamatay. Di kapag ganon, goods na tayo. Pwede ka rin matulog sa bahay. Tapos, pwede na rin tayo sa bahay magpausok. Hindi ba? Ang saya. Mukhang mas gusto ko yung ganyan, Kat. Mas masaya yan. Balitaan mo kami, ha? Para makakuha ko ng mas marami pa. Gusto ko yung buong kwarto ang umuusok at nagpapakasaya tayo. Siyempre naman, may mas masaya pa ba dyan? Ano? Itagay na yan. Tara na, magpakalasing at magpakasaya na tayong lahat. Sumasabay si Kat sa indak ng musika habang ang kamay niya ay may hawak na alak. Malaswa ang suot niya. Ganon din kung paano niya sayawan ang kanyang nobyo na tila asong naglalaway sa kanya. Ilang sandali pa, bumulong si Tony kay Kat. Sumama naman ang dalaga papunta sa madilim na parte ng lugar. Mabilis lang tayo. Hindi ko na kasi mapigilan ng sarili ko eh. Grabe ang init ng katawan ko. Bilisan lang natin, baka mahuli na naman tayo rito. Hindi ka naman kasi makapaghintay. Umiinit lalo ang pakiramdam nilang dalawa. Ngunit naudlot ito nang tila ba may bumangga kay Kat. Napabihis kaagad siya at tiningnan ang isang babaeng dumaan at bumangga sa kanya. Aba, ayos ka! Nakabangga ka na nga ng tao, hindi ka pa marunong mag-sorry? Para kayata nabibingi na dyan, ate. Ano bang ginagawa mo, babe? Bakit ka umalis? Buwisit naman, tara na, tapusin na natin. Mamaya na. Alam mo namang may taong nakakita sa atin eh. Mamaya magsumbong pa yan. Binangga na nga ako, hindi pa nag-sorry. Ano ba sinasabi mo? Malayo silang lahat sa atin. Tara na nga, kung ano-ano pang sinasabi mo eh. Anong malayo sila? Ayan oh. Yang babae na yan, nakatalikod lang yan sa atin. Pero alam ko na alam niya ng ginagawa natin. Baka mamaya isumbong pa tayo niya no.
Baka mamaya nagmamasid lang yan sa atin. Babae? Walang babae sa paligid natin, babe. Ano ba yan? Sabihin mo na lang kung ayaw mo, hindi yung kailangan mo pa akong bitinin. Nakakawalang gana naman. Tara na nga, bumalik na tayo sa upuan natin. Sa inis ni Tony, ay hinila na lang niya ang nobya pabalik sa pwesto nila. Si Kat naman ay sinundan ng tingin ang babaeng bumangga sa kanya. Ilang sandali pa ay tumama ang ilaw sa mukha ng babae. Laking gulat ni Kat nang makita niya ang nakakakilabot na itsura nito. Para itong isang demonyo na lumalamon ang mga nanlilisik na tingin. Habang nagkakasiyahan sila, napapansin pa rin ni Kat ang babae na diretso lang na nakatingin sa gawin nila. Kat, ano bang tinutulala mo sa malayo? Hay ka na ba masyado? Kakasimula pa lang natin ah. Oh, uminom ka na muna. Magpakasaya tayo hanggang umaga. Bakit ba kanina pa nakatingin sa atin yung babae na yun? Kilala niyo ba siya? Saang table ba? Baka nakukursanadahan na tayo rito ah. Papakilala ko lang sa kanila kinakalaban nila. San ba dyan? Ayun bang kulot na babae kasama yung mga baklang tropa niya? Hindi yan. Ayun, ang babae sa may dulong upuan. Mag-isa lang siya nakaupo doon at nakatingin sa atin. Baka kilala niyo siya. Kanina ko pa kasi napapansin eh. Siya rin yung bumangga sa akin kanina pero hindi man lang humingi ng tawad. Nakaupo sa dulo? Wala naman ako nakikitang mag-isa rito at wala naman nakaupo sa dulo. Bakante yun eh. Kanina ka pa may sinasabing nakikita mong babae. Ano ba nangyayari sa'yo, Kat? Lasing ka na yata eh. Hindi ako lasing dahil kasi simula lang natin. Ayun talaga siya. Sandali, nasaan na siya? Nawala naman na siya bigla. Naku naman, babe. Itagay mo na yan. Ito para sa'yo. Para naman mawala na yung mga iniisip mo. Walang ibang babaeng nakatingin sa'yo. Baka mga kalalakihan pa dahil sa ganda mo, gusto ka nilang makuha sa akin. May pag-aalangan na kinuha ni Kat ang baso ng alak. Iginala niyang muli ang tingin sa paligid. Ngunit hindi na niya muli pang nakita ang babae. Inisip niya na mukhang may iniisip lang siya. Upang mailihis ang kanyang isipan, ininom ni Kat ang alak. Sa pagkakataon na ibaba niya ang baso at lumingon sa kanyang nobyo, nabigla siya nang makita niya ang mukha ng babae. Malalim ang mga mata nito at tinatawag ng paulit-ulit ang pangalan niya. Tila ba nagmumula ang boses sa kailaliman ng lupa. Babe, ano nangyayari sa'yo? Layuan mo ako! Tulungan niyo ako! May demonyo akong kaharap! Hindi napigilan ni Kat na hampasin ng bote si Tony. Dahilan upang magkagulo sila sa lamesa. Maging si Betty ay binato niya ng bote at ang sino man na makita niya. Lahat ng tao sa paningin niya ng mga sandaling ito ay nakikita niya ang mukha ng babae. Ang nakakaindak na musika kanina ay napalitan ng nakakikilabot na pagtawag sa pangalan ni Kat. Dahil sa ginawa niyang kaguluhan, pinalabas silang lahat. Nakakahiya naman sa mga nakakakilala sa akin sa bar. Ngayon lang ako napalabas ng ganito. Nakakainis, amoy alak pa ang damit ko. Ano bang nangyayari sa'yo, Kat? Nababaliw ka na ba? Ang sakit ng hampas ng bote sa ulo ko. Nahihilo na ako. Ano ba kasing klase yung kahibangan mo, Kat? Bakit mo ako'y nampas ng bote? Bakit ka nagkalat ng ganyan sa bar? Mamaya hindi na tayo pabalikin dyan eh. Alam mo naman na dyan lang tayo nakakapasok dahil sa edad natin. Sinira mo naman lahat, Kat. Sorry, hindi ko naman sinasadya na masaktan kayo. Hindi ko naman sinasadya na magkagulo sa loob. Natakot lang ako. Saan ka ba kasi natakot? Sa babae. May nakita akong babae na nakatingin sa akin. Yung babae na sinasabi kong bumangga sa akin. Tapos yung babae na nakatitig na diretso sa akin mula sa malayo. Nakita ko ang mukha niya sa lahat ng parte ng bar. Nakakatakot siya. Tapos ang lalim ng boses niya, tinatawag niya ako. Ewan ko sa'yo, Kat. Umuwi ka na nga lang.
Nakakasira ka na ng gabi. Sa susunod ayusin mo. Baka hindi na tayo makalabas ng ganito. Oo nga naman, babe. Hindi yata maganda naging pahinga mo sa inyo. Sige na, ihatid na kita sa sakayan ng jeep. Hindi na kita maihatid sa inyo. Lilipat kami ng bar. Hindi niyo ako isasama? Hindi ka namin pwede isama. Baka mamaya doon ka naman magkalat. Saka ibang tropa yun. Mga tropa namin sa kabilang school. Sige na, umuwi ka na lang at magpahinga. Katulad ng sinabi ni Tony, hinatid niya ang kasintahan sa sakayan ng jeep. Sa pilahan pa lang ay nagmamadali na ring umalis si Tony, habang naiwan na mag-isa si Kat. Bad trip naman. Bakit ba kasi nakikita ko yung babae na yun? Dapat talaga may maayos akong pahinga para hindi ganito eh. Habang umaandar ang jeep, nakadungaw si Kat sa labas ng bintana. Ngunit muling bumalik ang kilabot sa kanya nang sa kada kanto na madadaanan nila ay nakikita niya ang babaeng nakatayo. Dahil sa takot niya, napapapikit na lang siya. Nakauwi siya sa kanila nang pasibol na ang liwanag. Lola, buhay ka pa ba? Oh, Max, anong ginagawa mo rito? Ang aga mo yatang ligawan ng lola ko. Ano, humihinga pa ba yan? At talagang yan pa ang naisip mo, Kath? Ganyan ka ba magbayad ng utang na loob sa lola mo? Nakakaawa yung matanda rito. Mabuti na nga lang at narinig namin siyang humihingi ng tulong. Ah, so buhay pa nga. Good for her. Malay mo mamaya hindi na. Tumabi ka nga dyan, napapagod na ako. Gusto ko magpahinga. Kinakausap pa kita. Ano? Ganyan na lang ang gagawin mo sa buhay mo? Ganyan ka na lang magpapakasarap habang ang lola mo nakaratay? Anong klaseng apo ka? Ganito bang usapan ang gusto mo? Huwag ka sa akin magalit kung nagkakaganyan siya. Matanda na yan kaya kung mamamatay yan, mamamatay yan. Huwag kang makialam sa ginagawa ko ha, dahil gusto kong ganitong buhay. Wala kang karapatan dahil hindi kita kamag-anak. Apo, huwag kang magalit kay Max. Patawarin mo ko kung nabibigatan ka na sa akin. Patawarin mo ko, Apo. Kung pakiramdam mo wala akong kwenta. Alam ko naman na bilang na lang ang nalalabing oras ko rito. Alam mo naman pala bakit ka pa nagpapaawa sa mga kapitbahay natin? Huwag mo na banggitin pa ang buhay ko. Gusto ko nang maging malaya, kaya utang na loob. Hayaan niyo na ako sa buhay ko. Matanda na ako, hindi na kita kailangan. Padabog na nagtungo si Kat sa loob ng kwarto niya. Lahat ng galit na naipon sa dibdib niya ay para bang sasabog na. Kinuha ni Kat ang itim na libro sa ilalim ng kama niya, ngunit wala ito roon. Maging ang manika na ginawa niya. Nasaan na yun? Dito ko lang yan inilagay. Imposible namang mawawala yun dito. Wala namang ibang nakakapasok sa kwarto ko. Habang naghahanap si Kat sa ilalim ng kama niya, naramdaman niya ang tila damit na sumagi sa braso niya. Nanindig ang balahibo niya dahil malayo ang kinalalagyan ng kanyang kurtina. Marahan na binigyang tingin ni Kat ang likuran niya kung saan niya nakita ang damit ng isang babae. Pag-angat niya ng kanyang tingin ay bumungad sa kanya ang mukha ng babae na nakita niya sa bar. Sa takot niya ay napasigaw siya, ngunit tumalsik siya sa gilid na bahagi ng higaan dahil sa sigaw din ng babae. Itim na usok ang lumalabas sa bibig nito. Ah? Sino ka ba? Lubayan mo ako! Hindi kita kilala at wala akong ginawa sa'yo! Lubayan mo ako! Hindi ba tinawag mo ako? Kinilangan mo ako, Kat. Narito na ako upang singilin ang kaluluwa mo bilang tubos sa kadilimang inaangkin mo. Lumayo ka sa akin! Wala ako hiniling na kahit na ano sa'yo! Lumayo ka sa akin! Lubayan mo ako! Tulong ko! Kukunin ko ang kaluluwa mo bilang kapalit ng kapangyarihan. Hindi mo na ito magagawa pang takasan. Nakakakilabot ang boses ng babae. Nagpapatuloy na sumisigaw si Kat at pilit na hinahawi ang babae. Sa pagsigaw niya ay agad na nagtungo sa kanya si Max. Kath, ano nangyari sa'yo?
Bakit ka ba sumisigaw? Ilayo mo ako sa kanya. Kukunin niya ang kaluluwa ko. Ilayo mo ako sa babae. Sinong babae? Mag-isa ka lang dito sa loob ng kwarto mo. Ano bang pinagsasasabi mo, Kath? Ano nangyayari sa'yo? May babae. May babaeng gustong kunin ang kaluluwa ko. Andyan lang siya sa paligid. Hindi niya ako tinatantanan. Gusto niya akong magbayad. Sandali nga, kumalma ka nga, Kath. Sino bang babae ang tinutukoy mo? Wala akong nakikita na kung sino rito. Isa pa, bakit niya kukunin ang kaluluwa mo? Kath, makinig ka sa akin. Tignan mo ako sa mga mata ko. Hinarap ni Max ang mukha ni Kat sa kanya. Baka sa mga mata ng dalaga ang takot. Ngunit sandali siyang kumalma. Umaliwalas ang buong paligid. Nawala sa paningin niya ang babae. Ngunit bitbit ng babae ang manika at ang librong itim. Ngayon nakalmado ka na. Kausapin mo na ako. Ano ba ang problema mo? Lumabas ka na rito. Magpapahinga na ako. Pagod lang siguro to. Umalis ka na. Pinilit na itulak ni Kat si Max para lumabas ng kwarto niya. Hindi na mawari ng dalaga kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya. Nakakakita siya ng isang babae na hindi niya rin naman kilala. Nababaliw na ba ako? Hindi ito maaari. Hindi ako pwedeng mabaliw. Mali ito. Alam kong wala lang to. Pagod lang ang utak ko kaya kailangan ko ng matulog. Lumilipas ang mga araw, hindi pa rin nakikita ni Kat ang librong itim at ang manika. Ang lola niya naman ay hindi pa rin nagiging maayos. Nananatili ito sa kanyang higaan habang ang nag-aalaga na sa kanya ay si Max. Aalis ka na? Papasok ako sa school. Ano na naman ang sasabihin mo sa akin? Sabay na tayong pumasok. Hintayin ko lang si Nanang para bantayan si Lola Barbara. Hayaan mo na yung matanda na yan dyan. Hindi naman yan mawawala dyan eh. Talagang pinaparinig mo pa sa lola mo yan? Hindi ka na talaga naaawa sa kanya. Alam mo bang palagi kanyang iniiyakan? Hindi niya alam ang mangyayari sa'yo kapag nawala siya. Tapos ikaw wala kang ibang ginawa kundi saktan ng damdamin niya? Alam mo, wala akong panahon para sa inyong dalawa. Huwag mo sirain ang araw ko. Aalis na ako. Hindi na tinapunan pa ng pansin ni Kat ang lola niya. At hindi rin pinansin ang sinasabi sa kanya ni Max. Walang panahon si Kat sa mga drama. Kumalahati na ang araw. Oras na ulit para tumakas sila. Ngunit hindi pinapansin ni Tony si Kat. Ganon din si Betty. Tila ba nagbago ang pakikitungo ng mga ito sa kanya? Bakit ganyan ka sa akin? Ano nangyari? Maayos pa naman tayong dalawa. Ayoko na, Kat. Nawawala na ako ng gana sa relasyon natin. Ha? Bakit? Paano nangyari yun? Hindi ba mahal mo ko? Sa totoo lang, hindi na ngayon. Ang dami nagbago sa'yo, Kat. Natatakot na nga kami sa'yo minsan eh. Paano may kinakausap ka kahit wala naman tao? Minsan bigla ka sumisigaw. Ayoko mapahiya sa mga tropa ko, no? Ayoko magkaroon ng baliw na girlfriend. Teka lang naman, babe. Hindi naman ako baliw. Hindi ako kumakausap ng iba. Ano bang sinasabi mo? Nakita kita nung nakaraan. May kinakausap ka sa library. Wala kang katabi pero nagsasalita ka. Nitong mga nakaraan, bigla ka nalang sumisigaw at sinasabi mo may babae. Pero wala naman kami nakikita. Ayoko na, Kath. Di na kita kayang samahan sa ganyan trip. Hindi ako nantitrip lang. Totoo ang nakikita kong babae. Gusto niyang kunin ang kaluluwa ko. Nagagalit siya sa akin. Please, babe. Huwag mo naman akong iwan. Ikaw lang ang kailangan ko sa buhay. Huwag naman ganito. Ilang taon na tayo nagsasama. Sorry pero ayoko ng baliw na babae. Hindi ko kakayanin ang kahihiyan na ibinibigay mo sa akin, Kath. Hayaan mo, sana makahanap ka ng totoong tao na magmamahal sa'yo. Yung totoo sana na nakikita namin, hindi yung nakikita mo lang. Nagmamakaawa pa si Kat para lang hindi siya iwan ng nobyo. Ngunit umalis pa rin ito. Kaya ang ginawa ni Kat ay sinundan niya si Tony kung saan nakita niyang nakipagkita ito kay Betty. Baka sa dalawa,
na may namamagitan na sa kanila. Sandali, ano ang ibig sabihin nito? Hindi mo pa rin ba nakikita? Hiwalay na kayo, kaya kami na ni Tony. Ano ang ibig sabihin nito, babe? Kakahiwalay lang natin ngayon. Hindi pa nga ako pumapayag tapos ganito na. Kaibigan kita, Betty. Bakit may inaas ang boyfriend ko? Anong akala mo may kakaibigan sa'yo? Napipilitan akong kaibiganin ka noon dahil lang kay Tony. Hindi ka naging mahalaga sa akin kahit na kailan. Saka, sino ba naman ang gugustuhin na maging kaibigan ng isang tulad mo? Tapos ngayon nababaliw ka pa. Hiwalay na tayo, Kath. Tanggapin mo na lang to para hindi na tayo magkagulo. Ayoko na sa'yo. Hindi na kita mahal. Kaya utang na loob, lubayan mo na kami. Ayoko magaya sa'yo na nababaliw. Sinabi kang hindi ako nababaliw. Hindi ako baliw. Ahas ka talagang babae ka. Inatake ni Kat si Betty, kung saan hinila niya ang buhok nito. Ngunit habang nakikipagsabunutan siya kay Betty, nang tingnan niya ang mukha nito ay bumungad sa kanya ang mukha ng babaeng kinatatakutan niya. Oras na upang pagbayaran mo ang lahat. Oras na upang maningil ng kasalanan na ipapataw na ang sumpa. Ikaw na naman! Isa kang demonyo! Lubayan mo ako! Tulungan niyo ako! Babe! Tulungan mo ako! May demonyo na gustong kumuha ng kaluluwa ko. Karang awa niyo, tulungan niyo ako! Lubayan mo ako! Napasiksik si Kat sa pader habang pilit niyang tinutulak ang nilalang na hindi nakikita ng mga tao sa paligid. Nagsimula na siyang pagtampulan ng mga bulong-bulungan habang si Tony ay hinila si Betty palayo kay Kat. Babe, parang awa mo na, iligtas mo ako. Ilayo mo ako sa babaeng demonyo. Tulungan mo ako, babe. Ito na nga ba ang kinakatakot ko eh. May nakikita kang hindi namin nakikita. Nakakahiya ka, Kath. Alam mo, hindi ko maatim na natagalang kita eh. Lumayo na tayo sa baliw na yan. Baka madamay pa tayo. Baka saktan na naman niya tayo. Umalis ang dalawa sa harapan ni Kat, habang ang dalaga ay patuloy na sumisigaw. Ang mga mata ay nakatingin sa kanya. Nagbubulungan ang mga tao. Ang ilan ay pinagtatawanan siya. Iniwan siyang kahiya-hiya ng mga taong itinuturing niyang mahalaga sa buhay niya. Ano ba talagang nangyayari sa'yo, Kath? Napapadalas na ang pagsigaw mo ng ganyan sa school o kahit dito sa bahay. May nakikita nga akong isang babae. Kinukuha niya ang kaluluwa ko. Hindi ako nagbibiro. Ano bang akala niyo sa akin? Baliw? Anong itsura ng babae? Anong pakay niya sa'yo? Nakausap mo ba siya? Kinukuha niya ang kaluluwa ko. Gusto niyang sumama ako sa kanya sa kadiliman. May ginawa ka ba, Apo? May ginawa ka ba upang matawag mo siya? Wala, malamang. Ano namang gagawin ko? Saka sino naman ang tangang tatawag ng demonyo? Pakiramdam ko may nangyayari na kay Kath. Paano kaya kung tumawag na tayo ng albularyo, Lola Barbara? Pakiramdam ko may kinalaman din to sa nangyayari sa inyo. Wag! Huwag ka natawag ng albularyo! Bakit naman hindi? Tatawag ako. Kailangan natin malaman ang nangyayari sa inyong dalawa. Sandali lang, aalis muna ako. Nagpumilit pa si Kat na pigilan si Max, ngunit hindi niya ito nagawa. Umalis ang binata upang tumawag ng albularyo. Naiwan si Kat kasama si Lola Barbara. Oh, bakit ganyan ka tumingin sa akin? Wala akong ginagawang masama. Apo, aminin mo na kung ano ang ginagawa mo. Hindi mo siya matatawag kung wala kang ginawa. Ang mundo ng mga kaluluwa ay tahimik at payapa. Hindi sila lalapit sa isang tao nang walang pahintulot ng kaluluwa nito. Anong akala mo sa akin? Baliw para tumawag ng kaluluwa? Hindi nga ako marunong yan. Baka ikaw ang gumagawa nito sa akin. Gusto mo siguro na mauna akong mamatay. Yan ang kailanman hindi ko magagawa sa iyo, Apo. Minahal kita ng buong buhay ko, nang higit pa sa kaya kong ibigay sa sarili ko.
Kahit buhay ko mismo ay kaya kong ialay, maging masaya ka lang. Kaya kahit na anong mangyari, hindi ako gagawa ng bagay na ikakapahamak mo. Kung makapagsalita ka, akala mo talaga ang buti mong lola. Kung mabuti kang lola, hindi ka na sana nagkaganyan pa. Ano ba ang mabuting lola para sa'yo, Apo? Wala, dahil ayoko magkaroon ng lola. Sana nga nabuhay na lang ako na mag-isa eh. Di sana malaya ako, hindi ba? Di sana, hindi ako iniwan ng mga kaibigan ko. Sana, kasama ko pa sila sa kasiyahan. Kung kalayaan at kasiyahan mo ang makasama sila, dapat sa pagdurusa ay nariyan din sila. Hindi mo matatawag na tunay ang mga taong sa tawanan mo lang nasusumpungan, Apo. Yun ang nais kong ipaintindi sa iyo noon pa man. Hindi kita pinaghihigpitan. Pero gusto kong makilala mo kung sino ang tunay. Dahil ang buhay ay hindi lang palaging sasaya at ngiti. Nagtangka na magsalita si Kat, ngunit hindi ito natuloy matapos na marinig ang yabag ng mga taong paparating. Si Max ito kasama ang albularyo. Matandang lalaki ito na kulay puti na rin ang buhok. Ang mga mata niya ay tila nasasakop na ng katarata. Narito na si Tatang Ben. Siyang sikat na albularyo dito. At talagang nagtawag ka pa. Sinabihan na nga kita na wag na, hindi ka pa nakinig. Umirap si Kat bago siya tumayo. Nagbalak siyang umalis, ngunit hinarang siya ng albularyo. Si Tatang Ben naman ay nakatingin kay Lola Barbara. Tila ba magkakilala sila? Ano ba? Bakit mo ba ako pinipigilan na umalis? Bumalik ka sa kinauupuan mo. Hindi ka maaaring lumabas ng kwarto na ito. Si Max na mismo ang humila kay Kat para lang hindi ito makalabas. Wala nang iba pang nagawa si Kat kundi ang umupo. Pinapanood niya kung paano nga ba naghahanda ang albularyo. Si Max ang katulong nito sa paggawa. Mula sa planggana, umusal ng orasyon ang albularyo. Napansin naman ni Kat na lumakas ang ihip ng hangin sa loob. Ilang sandali pa ay hinipa ng albularyo ang tubig. Pakisawsaw ang kamay mo, Barbara. Matagal ko nang hindi yun ginagawa. Alam mo yan, Ben. Matagal na akong tumigil. Tumigil saan? So, magkakilala kayong dalawa? Kailangan ko ito para malaman ang nangyayari sa'yo. Sumunod ka na lang. Isinawsaw ni Lola Barbara ang kamay niya. Saglit lang yon. Sinipat pa ni Kat kung ano ang maaaring makita ng albularyo. Sandaling natigilan si Tatang Ben at tumingin kay Kat. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Ano pong nangyayari, Tatang Ben? May kinalaman po ba nangyayari kay Kat sa kalagayan ni Lola Barbara? O bakit ako? Bakit nadamay pa ako sa mga kalokohan na to? Dahil sa'yo nagsimula ang lahat, Ining. Ikaw ang nagsimula nito. Ikaw ang nagbalik ng sumpa sa pamilya ninyo. Ako? Anong kalokohan to? Aminin mo na ang ginawa mo sa lola mo. May ginawa ka kay Lola Barbara, Kath? Anong ginawa mo? Pwede bang manahimik ka, Max? Hindi ka kasama sa pamilya namin kaya wag ka makialam dito. Wala akong ginagawa, kaya wag mo akong pagbintangan. Bakit ba sa akin ka nakatingin? Mukha bang may kaya akong gawin? Matanda na siya. Malamang may sakit na siya. Alam kong ginamitan mo siya ng itim na maika. Ikaw ang kumukulam sa sarili mong lola. Anong pagbibintang yan? Wala akong ginagawang ganyan. Hindi ko nga alam ang itim na mahika. At paano yon ginagawa? Bakit mo ako pagbibintangan? Hindi ka matatahimik hanggat hindi mo natatapos ito. Mananatili kang nakikita ang isinumpang espiritu na tinawag mo. Kung ito ang nais mo, bit-bit mo siya sa kahit saan ka man magtungo. Hawak ka niya. Hawak niya ang sumpang bumabalot sa pagkatao mo.
Hindi ka basta makakawala rito. Tulungan mo ang apo ko. Huwag mo siyang pababayaan. Hayaan mo na ako. Dahil matanda na ako, kaya kong ialay ang buhay ko. Gawan mo ito ng paraan, Ben. Hindi ko ito magagawa ng paraan hanggat hindi sinasabi ni Kath ang tunay na pinagmulan nito. Hindi ko matutulungan ang isang sinungaling at sutil na bata. Patawad, Barbara. Nagawa kitang matulungan noon. Ngunit siya na ang gumagawa nito sa buhay niya. Sandali lang po, Tatang Ben. Huwag po kayong umalis. Tulungan po natin si Lola Barbara at si Kath. Maawa naman po kayo. Hindi ako makakatulong sa kanila. Kapag pinagaling ko si Barbara, babalik ng higit sa doble ang sakit kay Kath. Kilala ko si Barbara. Handa siya magsakripisyo, wag lang masaktan ang kanyang apo. Ilang beses na niyang nagawa yun. Ngunit ngayon hindi na ako makakalaban pa. Isang tao lang ang kayang tumapos nito. Ang taong nagsimula nito. Tumingin ang albularyo kay Kat na tila hindi alam ang gagawin. Nabisto na siya. Alam niyang hindi na niya kailanman maitatanggi ang ginawa niya. Bitbit mo na ang sumpa na ito. Mananatili ka sa kinalalagyan mo hanggat patuloy mong itinatanggi ang tunay mong ginawa. Tanggapin mong ito ang kahahantungan mo o lalabanan mo ang kinatatakutan mo. Kailangan mong pumili ng isang buhay, ang iyo o ang sa lola mo. Ikaw ang magdesisyon, ngunit alam kong nakapagdesisyon ka na. Nagiging sakim ang taong walang puso nang hindi alam ang tunay na sakripisyo. Matapos itong sabihin ni Tatang Ben, ay agad siyang umalis ng bahay. Naiwan si Max, kasama ng maglola na tila hindi alam ang nangyayari. Kath, ano ba kasing ginawa mo? Bakit mo naman kinulam si Lola Barbara? Hindi ka na ba naaawa sa kanya? Huwag mong pagalitan ang apo ko. Tulungan mo na lang siya na makalaya. At nakikiusap ako sa iyo, Max, na kapag nawala na ako, ikaw na ang bahala sa apo ko. Nais kong gabayan mo pa rin siya. Bagay na hindi ko na kaya pa. Oo na, ginawa ko na. Ninakaw ko na ang itim na libro at ginawa kong kulamin ka. Dahil napapagod na ako sa kasesermon mo sa akin. Palagi mo akong pinaghihigpitan. Napapagod na ako. Gusto ko lang naman na maging masaya. Pero ayaw mo akong payagang kasama mga kaibigan ko. Huwag kang mag-alala, apo. Matutupad na ang kahilingan mo. Makakalaya ka na sa akin. Hanggang sa huling hininga ko, nais kitang protektahan. Iaalay ko ang buhay ko para sa iyo. Naway makamtan mo ang kaligayahan na hindi ko maibibigay sa iyo. Natahimik si Kat. Naghahalo na ang emosyon na nararamdaman niya. Hindi niya namalayan na may luha na palang tumutulo mula sa mga mata niya. Ngayon niya lang napagtanto ang mga ginagawa niya. Ang mga galit niya sa lola niya ay bagay na hindi naman talaga niya dapat nararamdaman. Nadala siya ng emosyon niya noong ginawa niya ito. Impluwensya ng mga kaibigan niyang wala naman na ngayon sa tabi niya. Hindi ko pala kayang wala ka. Tama po kayo. Wala akong tunay na kaibigan. Iniwan na nila akong lahat at pinagbintangan na isang baliw. Huwag kang tumangis, apo ko. Alam mo naman na ayaw kong nakikita kang ganyan. Tutulungan kitang makalaya sa sumpa na yan. Hindi ka na matatawag na baliw dahil makakalaya ka na sa itim na kapangyarihan. Sabihin mo sa akin ang mga ginawa mo upang maituro ko sa iyo ang dapat mong gawin. Anong mangyayari kapag nakalaya ako? Gagaling ka na rin ba? Hindi na, apo. Buhay ko ang magiging kapalit nitong lahat. Kailangan ng isang kaluluwa na iaalay
upang mailayo ka sa kanila. Huwag mo na yung isipin. Ang nais ko lang ay ang makalaya ka na sa ganitong sitwasyon. Hindi po. Wala na ba talagang magagawang paraan? Hindi ba pwedeng labanan natin ang sabay? Hindi ba pwedeng gumaling ka na muna? Babawiin ko ang kulam na ginawa ko sa'yo. Pwede naman yun, hindi ba? Sige na po, Lola. Tulungan mo akong mabawi ang kulam. Naging emosyonal ang tagpo na ito. Napupuno na ng pagsisisi si Kat. Ngunit hindi na niya alam ang kanyang gagawin dahil huli na ang lahat. Ngayon na ang matagal niyang hiling ay nagkatotoo na, sa kanya pinahahalagahan ang buhay ng kanyang lola. Tama po si Kath. Baka naman may pagkakataon pa na matigil natin to, Lola. Baka kaya pa naman po ito. Hindi ako sigurado. Dahil ang huling gumawa nito ay hindi na nagtagumpay. Ito rin ang dahilan, kaya namatay ang mga magulang mo, apo. Nung namatay ang nanay mo, sa labis na galit ng iyong ama, ay nagawa niyang kumapit sa itim na kapangyarihan. Ngunit habang ginagamot namin siya, hindi kinaya ng katawan niya. Kaya simula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi mo mararanasan yon. Ginawa kong itigil ang kakayahan ko para protektahan ka at ilayo sa nakasanayan ng ating angkan. Ngunit hindi ko pala yun kayang gawin. Dahil kusa ka nitong tatawagin. Hindi kita napigilan. Patawarin mo ko, apo. Kaya ngayon, gagawa ako ng paraan upang makalaya ka na. Ano bang dapat kong gawin? Naguguluhan na ako. Please, Lola, tulungan mo ako lang matulungan ka rin. Kailangan kita. Hindi ko kaya na wala ka. Hindi ko kaya maging malaya. Dahil hindi ko kaya makuha sa ibang sayang nararamdaman ko kapag inaalagaan mo ako. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Ang dami kong pagkakamali. Nadala ako ng maling impluwensya ng mga kaibigan ko. Alalahanin mo ang huli mong ginawa. Sa paraan na yon ay matutulungan kita. Alam mo ba kung nasaan ang librong itim at ang manika na ginamit mo sa akin? Ang naaalala ko, hindi ko natapos ang huling ritual. Bibigkasin ko na ang pangatlong ulit pero natigilan ako. Inilagay kong libro at manika sa ilalim ng higaan ko pero kinuha yun ng babae. Max, pasuyo. Pakitulungan ang apo ko na kunin ang espesyal na libro sa loob ng kahon sa ilalim ng higaan ko. May makikita kayong mga kandila. Yan ang gamitin ninyo. Kumuha kayo ng 3 itim na kandila. Sa lapag ay ipalibot ninyo ang asin pabilog. Sa loob ng bilog ay itayo ninyo ang 3 kandila na magkakadikit. Sinunod naman kaagad ni Max ang utos ni Lola Barbara. Kinuha nila ang isang maliit na libro. Napakaliit lamang nito, kahit ang sulat sa loob ay hindi nila makita. Nang magawa na nila ang utos ng matanda, ay umupo na si Kat. Kailangan mong maging malakas upang labanan siya, apo. Huwag kang papayag na matatalo ka niya. Alam kong kaya mo yan, apo ko. Magagawa mo yan para sa paglaya ng iyong kaluluwa. Nagsimula na si Kat na usalin ang mga salita na nababasa niya sa loob ng maliit na libro. Binabasa niya yon pabaliktad, katulad ng utos sa kanya ni Lola Barbara. Habang inuusal niya yon, ay lumalakas ang ihip ng hangin, ngunit hindi namamatay ang mga kandila. Lumalakas ang puwersa sa paligid, at maging si Max ay hindi ito kinakaya. Ngunit nananatiling matatag si Kat. Ang mga boses ng hinagpis ay naririnig ni Kat sa bawat sulok. Pinipigilan siyang matapos ang ritual. Ilang sandali pa,
Iminulat ni Kat ang kanyang mga mata. Dinala siya ng kanyang kaluluwa sa mundong hindi niya kabisado. Wala siyang ibang nakikita kundi ang puting usok. Ngayon mo ako harapin. Matapang ka na ngayon. Mananatili akong matapang para sa aming pamilya. Hindi ako papayag na sisirain nito ng sumpa na ipinapataw mo sa akin. Pero huli ng lahat, alam mo na sa sarili mo na may magwawakas na buhay. Ikaw ang nagsimula nito, hindi ba? Sinusunod ko lang ang bawat mong hiling. Inilabas ng babae ang manika. Ipinakita niya ito kay Kat. Ngunit nang aagawin ito ng dalaga, ay agad na naglaho ang manika. Walang hiya ka! Hindi ako papayag na tatapusin natin to ng ganito. Ibabalik kita sa kadiliman na pinagmulan mo. Akala mo ba madali ako mawawala? Ako ang dahilan kung bakit nabubuhay ang iting nakapangyarihan sa iyo. Ako ang nagtatanggol sa inyo mula sa mga kaaway. Bakit mo ko tatalikuran? Hindi ba tayo ang magkakampi? Ako ang kalayaan mo. Sa akin manggagaling ang lahat ng kailangan mo. Kaya kitang tulungan sa lahat. Magpasakop ka lang sa akin, Kat. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi mo ako tinutulungan. Sa halip, dinadala mo ako sa kasalanan. Gusto mo ako mapahamak at bitbitin ang sumpa ng pagiging mangkukulam. Bakit sa akin ka nagagalit? Isa lang akong espiritu na tumulong sa'yo. Hindi ba sa'yo nagmula ang galit? Ikaw ang tumawag sa akin. Hindi mo na iwasan ang sumpa na bitbit ng lahi niyo. Hindi mo ito matatakasan dahil nagsimula ka na. Yakapin mo na lang ito at tanggapin ng buo. Inaabot ng babae ang kamay niya kay Kat. Ngunit hindi nagpatinag ang dalaga. Nagsimula siyang usalin ang mga sumusunod na pahina sa ritual. Umiikot ang mundo niya pabalik sa loob ng kwarto. Nakikita niya kung paano lumalakas ang apoy na lumalaban sa malakas na hangin. Habang inuusal niya ang ritual, ay naririnig niya si Lola Barbara na sumisigaw sa sakit na nararamdaman niya. Ngunit kasabay din ang pagsigaw ng matanda na kahit anong mangyari ay huwag siyang titigil na umusal ng ritual. Sumuko ka na sa pag-asa mo, Kat. Hindi ka na. Hindi na nakapagsalita pa si Wina dahil lumalakas ang puwersa na nakukuha ni Kat. Sa pagkakataon na ito ay mas lalong inigihan ni Kat ang kanyang ginagawa. Nakakaramdam siya ng panghihina sa kanyang katawan. Ang buong lakas niya ay nilalamon ng pakikipaglaban niya. Subalit sa puso niya ay hindi kailanman mawawala ang pag-asa na magiging maayos din ang lahat. Teka! Hindi ito maaari! Hindi maaari ito! Palakas ng palakas ang hangin. Dumidilim ang kapaligiran. At sa huling pag-usal ni Kat ng ritual, isang malakas na sigaw ang pinakawala ni Wina. At kasabay ng paglalaho niya ay ang pagbagsak ng itim na libro at ng manika sa tapat ni Kat. Doon din namatay ang mga kandila. Kath, ano nangyayari sa'yo? Nagdudugo ang ilong mo. Huwag ka munang lalapit sa akin. Kailangan kong alisin ang kulam na binigay ko kay Lola. Nilingon ni Kat ang lola niya. Bakas nasa matanda ang panghihina, ngunit lumalaban pa ito. Lumaban ka pa, Lola. Kaya natin itong malampasan. Mula sa librong itim, binasa ni Kat ang orasyon habang maingat niyang tinatanggal ang mga karayom na nakatarak sa katawan ng manika. Naisakatuparan niya ito, ngunit kasabay nito ay ang panghihina ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay siya na ang nakakaramdam ng dobleng sakit. Ngunit kailangan niya itong tiisin sa ngalan ng pagmamahal niya sa kanyang lola. Kaunti na lang, Apo. Huwag kang sumuko. Alam ko na kaya mo yan. Mariin na napapikit si Kat. At bago pa man niya mahugot ang huling karayom ay sumuka siya ng dugo.
Gusto nang bumagsak ng katawan niya, ngunit huling ritual na ito at huling karayom. Ibinuhos niya ang huling lakas niya para lang magawa ito. Hindi niya binigo si Lola Barbara. Ngunit kasabay ng pagbitaw niya ng huling karayom ay ang pagbigay ng kanyang katawan. Apo, gising ka na. Mabuti naman at naging maayos ka. Nakakatuwa ka naman, Kath. Ang galing mong ipaglaban ng lola mo. Oh, sandali. Kaya mo na bang tumayo? Lola? Lola, maayos na po ba kayo? Lola, ano pong nararamdaman ninyo? Lola, sorry po sa mga nagawa ko. Patawarin po ninyo ako sa mga pangungulam ko sa inyo. At sa mga nasabi ko sa inyo, patawarin po ninyo ako. Wala na yon, apo ko. Ano ka ba? Naiintindihan kita. Alam ko ang kalagayan mo bilang isang kabataan na nais maging malaya sa kanyang buhay. Huwag kang mag-alala. Kahit kailan ay hindi ako nagtanim ng galit sa iyo. Mahal kita at nagpapasalamat ako na iniligtas mo rin ang buhay ko. Isang patunay lang na hindi nawala ang pagmamahal mo para sa akin. Patawarin po ninyo ako. Saka ko lang po napagtanto na hindi ko pala kayang mabuhay na wala kayo. Ang akala ko, masaya ang maging malaya dahil magagawa ko ang gusto ko. Mali pala ako na ang pagiging malaya pala ay kagustuhan lang ng utak ko para makasama ang mga kaibigan ko. Ang mga taong tumalikod sa akin noong panahon na sila ang kailangan ko. Pero kayo po, kahit na kailan, ay hindi ninyo ako tinalikuran. Maraming salamat po, Lola. Mahal na mahal ko po kayo. Salamat naman at may natutunan ka sa mga nangyari, apo. Huwag ka nang mag-alala. Magkakasama na tayong muli. Magiging masaya tayo at gagabayan kita hanggang sa abot ng aking makakaya. Mahal na mahal din kita, apo ko. Nagyakapan ang maglola at ang mga luha nila ay hindi na nila mapigilan pa. Maraming pagkukulang sikat na nais niyang punan at gantihan ang kabutihan na ibinigay sa kanya ng kanyang lola. Ngunit ngayon na may alam na siya sa paggamit ng itim na mahika, nais niyang yun na ang huling beses niyang babasahin ang libro. Nakapasok na si Kat na may ngiti sa labi. Kasabay niya si Max na nagtungo sa kanilang paaralan. Bumabait ka na yata ngayon. Mabuti naman, nakakilala ako ng bagong Kath. Mabait naman talaga ako. Hindi ko lang alam kung bakit siya biglang nawala. Nadala ka lang kasi ng masamang impluensya. At least ngayon, alam mo nang hindi naman pala sila nakakabuti sa'yo. Dinadala ka nila sa kadiliman. Hindi man yan yung katulad sa kapangyarihan nyo, pero isang nakakatakot na kadiliman sa mundo, kung saan mapapariwara ka at mawawala sa tamang landas. Mabuti na lang at nahanap mo rin ang landas palabas. Natalo mo ang sarili mo bilang kalaban ng mga pangarap mo. Alam mo, mabait ka rin pala, no? Magiging mabuti tayo magkaibigan. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin noong mga panahon na hindi ako naniniwala sa lahat. Nagtawa na ng dalawa habang naglalakad. Ngayon, nararamdaman na ni Kat ang panibagong yugto sa kanyang buhay. Natuto siyang harapin ang kanyang mga pagkakamali at makalabas sa kadiliman na binuo nila. Alam niyang marami pa siyang pagdaraanan sa buhay, ngunit nahayag na sa kanyang harapan ang tunay na kahulugan ng paglaya at pagmamahal, isang tunay na kaibigan at isang pamilyang minamahal. Wala ang galit, wala ang layaw, wala ang itim na kapangyarihan.